Dito po ay rumaragasa or nananalasa na po ang bagyong Basyang sa ating bansa. Paki-update muna tayo mula sa Assistant Secretary po ng DSWD na sa Disaster Response Management Group, si ASEC Irene Dumlao. ASEC, magandang gabi. Admar Vilando po. Edmar, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Opo, ma'am, natukoy na po ba natin ano po yung mga lugar na talagang napinsala o malaki po yung epekto at magiging pangunahin o sentro po ng ating pagtulong? Well, Edmar, ang Department of Social Welfare and Development actually ay nakapag-umpisa na po sa response efforts nito. Since yesterday ay nakapamahagi na tayo ng tulong sa iba't ibang bahagi po ng Visayas and Mindanao. For those who were stranded sa mga iba't ibang pantalan, tayo po ay nakapag-distribute ng mga ready-to-eat food boxes. Diyan naman po sa Field Office Caraga, particularly sa Surigao Region, province, I need to say, ay nakapag-distribute na tayo ng mga family food boxes at gayon din ng mga ready-to-eat food boxes, particularly to those who evacuated from their homes, nagtungo nga sa mga evacuation centers. Kanina naman po ay nagpatuloy tayo na nag-provide naman ng tulong sa Cagayan de Oro, gayon din po sa Iligan City, sa iba pang bahagi dyan sa Mindanao. And inaasahan natin na yung ating ding pong mga field offices ay patuloy na magdidistribute as part of our mandate to provide augmentation support to the local government units who have been affected by Typhoon Basha. Opo. Ma'am, di po meron tayo, tama ba ako ma'am, kung meron na tayong bagong batas, di ba, na prior pa lang o bago pa lang manalas sa isang kalamidad o kung bagyo, halimbawa bagyo, meron ng paghahatid po ng tulong, tama po ba? Ang Department of Social Welfare and Development ay lagi pong naghahanda. Natunayan, meron kami tinatawag na programa na Buong Bansa Handa program wherein we have strengthened the production of family food packs and the prepositioning of the same by creating two parallel supply chains. First is yung supply chain 1 na kung saan nga po mas tinigting natin yung production ng mga family food packs sa mga major production hubs ng DSWD at pagdagdag ng mga warehouses up to the last miles nang sa gayon makapag-preposition po kami. Sa katunayan nga, mahigit 3.5 million family food packs po yung nakapreposition na sa iba't ibang bahagi ng ating bansa bago pa man po tumamon si Bagyong Basyang. And then going back lang to Buong Bansa Handa program, the second supply chain is yung private sector driven na kung saan we've entered into framework agreements with private organizations, yung mga distributors or retailers, so that we could draw down family food packs kung ito ay kinakailangan to complement the food packs that we are producing sa aming pong major production hub. So the idea there is to be omnipresent. Magkaroon man ng massive simultaneous disasters, ay nakahanda ang DSWD anytime and anywhere. So yan po yung programa ng DSWD. Kung kaya nga nabanggit ko, bago pa man po tumamon si Bagyong Basyang, meron na tayong mga naka-preposition na goods. Now, noong pong dumating yung mga request ng mga local government units for augmentation support, ay agad po tayo na nakapag-distribute because these goods are already on the ground. Opo, ma'am. And mga nasa ilan na pong pamilya or individuals po, ma'am, yung mismong nakatanggap na ng ating mga tulong before or kasalukuyang nabibigyan na po ng tulong sa datos ninyo nga? Well, batay po doon sa aming pinakahuling datos, mahigit 22,000 family food packs na po. Yung mahigit 22,000 family food packs yung na-distribute na po namin sa Misamis Oriental, gayon din po sa Agusan del Norte, sa Dinagat Island, Surigao del Norte, at sa Surigao del Sur. At inaasahan po natin na yung ilan na yan, of course, ay mag-increase sapagkat meron pa po kaming for delivery or for pick-up na 2,300 family food packs, 1,900 hygiene kits, and 150 modular tents na naman sa Iligan City dahil meron na po kaming natanggap na request mula sa kanila.
And apart from that, of course, yung nabanggit ko, may 1,600 na mga ready-to-eat food boxes naman yung na-distribute para sa mga stranded passengers dyan sa mga ports sa Visayas and Mindanao. Opo, and after ng pananalasa ng disaster, ma'am, meron pa kayong ihahabol ba ng mga tulong lalo na yung para sa recovery po? Well, one of the interventions being provided by the DSWD to support not only the early recovery, but even during response, in addition to the food packs and non-food items that we are distributing, ay tinatawag natin na emergency cash transfer. So maaari tayo mag-provide yan, but we'll have to assess yung pangangailangan ng mga affected local government units. But for those naman na meron pong mga family members na pumusay, bunsod nga po ng epekto ng Bagyo Basyang, we can also provide interventions such as burial assistance and of course yung psychosocial interventions. Mahalaga yung psychosocial first aid na ginagawa nga po natin para maibsan din yung trauma na naranasan ng ating pong mga kababayan. So there are other interventions that we will be providing, of course, in coordination with the local government units. Maraming salamat si Assistant Secretary Erin Dumlao ng Disaster Response Management Group ng DSWD. Ongoing pa rin po kasi mga kapartner yung pananalasa ng bagyong si Basyang.